Sa isang kakaibang umaga, isang mayamang lalaki na halatang balisa at puno ng pagdududa sa mukha ang huminto sa gilid ng ilog gamit ang kanyang marangyang sasakyan. Sa likod, ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae na nasa wheelchair ay kinain ng matinding takot sa kung anong mangyayari. Nang pinatungan niya ng busina ang kabayong nasa daan, agad itong nakaramdam na may mali. Sa pampang, binuhat ng lalaki ang kanyang anak papunta sa isang maliit na bangka. Nang makarating sila sa bahagi ng ilog kung saan lumakas ang agos, itinulak niya ito ng walang awa sa malalim na tubig. Sabay panunood habang ito'y lumubog kasama ang wheelchair. Ang kabayo na nakasaksi sa kalupitang ginawa ay alam na kailangan nitong kumilos. Ang sumunod na nangyari ay nag-iwan ng lahat sa pagkabigla at pagkatahimik. Pero bago ang lahat, kung mahal mo rin ang mga hayop tulad namin, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi mo ma-miss ang mga kwentong puno ng damdamin. Maraming salamat. Balik na tayo sa kwento. Nakabitin pa sa hangin ang manipis na hamog habang ang malakas na ugong ng mamahaling makina ay bumasag sa tahimik na kapaligiran ng kanayunan. Isang makintab na itim na Mercedes-Benz, parang salamin sa kinis, ang kitang-kitang tumaliwas sa simpleng ganda ng bukirin. Sa likod ng manibela, inayos ni Santiago Ortega ang rearview mirror gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang malamlam na tingin ay puno ng lamig at kalkulasyon, hindi bagay sa elegante niyang Italianong suit. Sa likuran, niyayakap ni Valentina ang kanyang munting anak na babae, ang lumang teddy bear ng mahigpit sa dibdib. Ito na lang ang kanyang sandigan mula nang mawala ang kanyang ina. Ang malalaking kayumangging mata niya na palilibutan ng malambot na ginintuang buhok ay palipat-lipat ang tingin sa tanawin at sa masungit na mukha ng kanyang ama. Puno ng takot na hindi niya maipaliwanag. Nasa loob ng trunk ang nakatuping wheelchair, isang masakit na paalala ng kapansanan na, para kay Santiago, ay isang pasan na hindi niya matanggap. Sa di kalayuang bukid, tinaas ni Bolt, isang kahangahangang kabayong kayumanggi na may mahabang laylay na mani, ang ulo nang marinig ang ingay ng sasakyan. Alam niyang may kakaiba. Sinundan ng matatalas niyang mata ang sasakyan habang lumiliko ito sa maalikabok na daang papunta sa lumang kahoy na pantalan. May mali. Marahil ay dahil sa malamig na hangin mula sa bundok o sa kakaibang katahimikan ng mga ibon na bigla na lang tumigil sa pag-awit. "Daddy, bakit ang aga natin?" Nanginginig ang tinig ni Valentina habang marahas siyang hinila ni Santiago palabas ng kotse. "Ang lamig pa po." "Tumahimik ka, Valentina." Matalim ang boses ng kanyang ama, parang kutsilyong tumataga. Mahalaga ang araw na ito. Habang nagmumura sa sarili, hinugot niya ang wheelchair mula sa trunk. Uminit ang ulo niya nang mapansin si Bolt na papalapit, tila interesado. "Lumayo ka nga, hayop ka!" sigaw niya, dahilan para umatras ng kaunti ang kabayo, pero hindi ito tumigil sa pagbabantay. Umupo si Valentina sa wheelchair habang itinutulak siya ng ama papunta sa marupok na pantalan. Ang ilog na umapaw dahil sa mga nagdaang bagyo ay umuugong sa lakas ng agos at putik. Ang mga lumang tabla ng pantalan ay umuungol sa bigat ng wheelchair. At bawat paggalaw nito ay nagpapakiliti ng takot sa likod ni Valentina. "Ayoko pong sumakay sa bangka ngayon," mahina niyang sabi habang lalo pang niyakap ang teddy bear. "Nakakatakot po, Daddy. Pwede po bang bumalik na lang tayo bukas?" Hindi siya sinagot ni Santiago. Abala ito sa pagtatali ng maliit na bangkang lumulutang sa gilid ng pantalan. Hindi pinapansin ang kanyang mahinang pagsusumamo. Mabigat at parang walang emosyon ang galaw niya habang sinusuri ang paligid ng ilog, sinisiguradong walang ibang bangka o mangingisdang makakakita sa balak niyang gawin. Mas mabilis ang tibok ng puso ni Valentina habang pinapanood siya, may matinding pangambang hindi niya
maipaliwanag. Mula nang misteryosong mawala ang kanyang ina ilang buwan na ang nakaraan, nag-iba na si Santiago. Nawala ang mga ngiti nito, napalitan ng malamig na tingin at pabulong na usapan tungkol sa pera at utang sa telepono. Sa pampang ng ilog, nagsimulang kumadyak si Bolt. Naramdaman ng kabayo ang lumalakas na takot ni Valentina at ang matigas na pasyang buo na sa puso ni Santiago. Humalinghing si Bolt ng malakas na parang sinusubukang magbigay babala kahit kanino na may panganib. Maglalakbay tayo sa bangka, Valentina, ani Santiago. Kakaiba ang lambing sa boses habang binubuhat siya mula sa wheelchair. May espesyal na ipapakita si Daddy sa iyo ngayon. Umuagos ang luha sa pisngi ni Valentina habang inilalagay siya ng kanyang ama sa maliit na bangka. Ang ibabaw ng ilog, kasing itim ng gabi, ay nagpapakita ng mga papalubog na bituin at mabibigat na ulap. Bahagyang umuuga ang bangka habang sumasakay siya, kaya't mahigpit siyang kumapit sa gilid para sa balanse. Hindi niya napansin na nahulog sa sahig ng bangka ang kanyang teddy bear. Itinulak ni Santiago ang bangka mula sa pantalan gamit ang marahas na tulak. Saka inilubog ang mga sagwan sa ilog, mabilis at malalakas ang bawat hagod. Nanatiling nakatulala sa takot si Valentina. Pinapanood habang unti-unting lumalayo ang pampang. Sa lupa, tumakbo si Bolt sa gilid ng ilog. Desperado, ang kanyang palahaw ay bumasag sa mabigat na katahimikan ng umaga. Nang makarating sila sa gitna ng ilog, kung saan pinakamalakas ang agos, nagsimulang lumabo ang hamog. Huminto sa pagsagwan si Santiago, ang kanyang tingin ay tila nakatutok sa kung saan, ayaw nang tumingin sa anak. "Daddy!" tawag ni Valentina, halos hindi marinig sa lakas ng agos ng tubig. "Natatakot po ako." Dahan-dahang tumayo si Santiago, bumalot sa anak ang madilim niyang anino. Sa kanyang mga mata na dati malamig lamang ay may naglalagablab na malupit na desisyon, isang imaheng kailanman ay hindi malilimutan ni Valentina. Sa isang saglit, tila huminto ang lahat. Umuuga ang bangka habang gumagalaw si Santiago, pilit iniiwasang tumingin sa takot na mga mata ng kanyang anak. Walang salita, walang paalala. Bigla siyang sumugod, marahas na hinawakan si Valentina sa balikat. Walang paliwanag, walang pagdamay, tanging ang ugong ng ilog at isang pigil na hikbi habang itinutulak siya sa tubig. Bumulusok si Valentina sa malamig na tubig, ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa walang laman na pampang. Ang bigla ang lamig ay parang lumamon sa kanyang katawan, pinaparalisa ang kanyang galaw sa takot at ginaw. Sa ilalim ng tubig, aninag niya ng malabo ang figura ng kanyang ama. Nakatayo sa bangka, hindi gumagalaw, nakatitig pababa sa kanya. Sa pampang, tumayo si Bolt sa dalawang paa, pinapalo ang hangin sa takot. Ang kanyang hiyaw ay parang sigaw ng tulong na bumaon sa hangin ng umaga. Hindi nagdalawang isip, tumakbo siya papasok sa ilog, nilalabanan ang malakas na agos gamit ang malalakas na paa, lumalangoy patungo sa kinaroroonan ni Valentina. Nang makita ni Santiago ang biglaang kilos ng kabayo, napamura siya at nagsagwan pabalik sa pampang ng patakbo. May takot sa kanyang mga mata, ang lamig na kanina'y naroon ay biglang naglaho. Hindi niya plinano na may makakakita, lalo na't isang hayop na handang sirain ang lahat ng kanyang balak. Sa ilalim ng tubig, nilalabanan ni Valentina ang agos. Nasusunog ang kanyang dibdib sa kakulangan ng hangin at ang dilim ay unti-unting sumasaklaw sa kanyang paningin nang may dumaang bagay sa kanyang braso. Sa huling lakas, napakapit siya sa makapal at basang mani ni Bolt. Gamit ang buong lakas, nilabanan ng kabayo ang ilog. Nangangatog ang kanyang mga kalamnan habang pinipilit niyang panatilihing nakalutang ang ulo ni Valentina, patuloy na lumalangoy patungo sa kabila.
Sa bawat hagod, naramdaman ni Bolt ang humihinang kapit ng batang nakakapit sa kanya, isang marupok na paalala ng buhay na pilit niyang inililigtas. Sa kabilang pampang, si Leon Navarro, isang lalaking nasa edad 60, ay nagsasaboy ng pagkain para sa kanyang mga manok nang marinig niya ang desperadong hiyaw. Sanay sa kalikasan, mabilis niyang namataan ang hindi kapani-paniwalang tanawin, isang kabayo, nilalabanan ng agos, may batang nakakapit sa katawan nito. "Diyos ko!" bulalas niya. Ibinagsak ang timba ng mais at tumakbo patungo sa ilog. Mabilis pa rin ang mga paa kahit sa edad niya. Sa di kalayuan, nasulyapan niya ang bangkang mabilis na tumatakas, pero ang atensyon niya ay nanatili sa kagyat na pangyayari sa harap niya. Sa wakas, narating ni Bolt ang ligtas na bahagi ng pampang. Bumaon sa lupa ang kanyang mga kuko habang pilit lumalaban sa pagod. Sa isang lambing na halos parang tao, dahan-dahan siyang yumuko sa gilid at inihiga si Valentina sa damuhan, maingat na hinayaang dumulas ang kanyang walang malay na katawan. Dumating si Leon sa tamang oras. Agad niyang hinanap ang anumang palatandaan ng buhay gamit ang kanyang magagaspang na kamay. "Ang bata," sigaw niya. "Sige na, iha, huminga ka." Mahinang bulong niya habang marahang ipinilit si Valentina sa kanyang tagiliran. Matapos ang ilang masakit na ubo, nailuwa ni Valentina ang tubig mula sa kanyang baga at bahagyang dumilat ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanya ang mabait at gurang na mukha ni Leon. Nakatayo malapit si Bolt, nanginginig sa pagod at patuloy ang pagtulo ng tubig mula sa kanyang basang balahibo. Hindi niya inaalis ang tingin kay Valentina na tila ba binabantayan ang bawat kilos. Lumapit ang kabayo at marahang idinampi ang kanyang nguso sa pisngi ng bata. Para bang sinisiguradong buhay pa talaga ito. "Tunay kang bayani, kaibigan," ani Leon, ang tinig ay halos mapaiyak sa damdamin. Muli niyang hinarap si Valentina at mahinang tinanong, "Anong pangalan mo, iha? Paano ka napunta rito?" Bahagya lang gumalaw si Valentina, nananatiling tahimik at takot ang titig habang nakatingala sa kanya. Ang kanyang basang damit ay nakadikit sa payat niyang katawan at ang labi niya ay may bahid asul dahil sa lamig. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Leon ang kanyang wool jacket at marahang isinilong ito sa katawan ng bata. Doon niya lang napansin, hindi gumagalaw ang mga binti nito. "Ligtas ka na ngayon, iha," mahinahon niyang wika habang marahan siyang binubuhat. "Painitin muna natin ang katawan mo. Pagkatapos, aalamin natin ang lahat." Habang papunta sila sa kanyang maliit na bahay, sumunod si Bolt ng malapit, parang tagapagtanggol na ayaw lumayo sa batang iniligtas niya. Sa wakas, sumikat ang araw mula sa likod ng bundok, binabalot sa gintong liwanag ang tanawin. Isang matandang lalaki, isang bata at isang kabayo magkakaugnay habang buhay dahil sa isang sandali ng katapangan. Sa kabila ng ilog, bumulusok ang itim na Mercedes sa maalikabok na kalsada, naglaho sa ulap ng alikabok, dala ang isang lalaking habambuhay na pagmumultuhan ng kanyang madilim na ginawa. Payak ngunit mainit ang tahanan ni Leon. Amoy kape at bagong lutong tinapay ang pumuno sa hangin, at ang malambot na sinag ng araw ay sumilip sa luma ngunit malinis na kurtina, pinapaliwanag ang gasgas na sahig na kahoy. Maingat niyang inihiga si Valentina sa kanyang lumang paboritong silya at ibinalot pa ito sa dagdag na kumot upang mapawi ang ginaw. "Ihahanda ko ang mainit na tsaa para sa iyo, iha," ani Leon, bakas ang pag-aalala sa mukha habang napapansin niyang patuloy pa ring nanginginig ang bata. Hindi tinitingnan ni Valentina ang paligid. Nakatitig lang siya sa kanyang kandungan, pinipilipit ang tela ng kumot sa kanyang maliliit na kamay, tahimik. Sa tabi ng bintana, nakabantay si Bolt, nakataas ang tainga at bawat kalamnan ay handang tumugon sa anumang tunog sa labas.
Paminsan-minsan, lalapit siya kay Valentina at ididikit ang nguso sa kanyang basang buhok, isang tahimik na pangakong hindi na siya mag-iisa. Habang kumukulo ang tubig sa kalan, nagmamadaling gumalaw ang isipan ni Leon. Sa lahat ng taon niya sa tabi ng ilog, hindi pa siya nakakita ng ganitong klasing pangyayari. Isang mamahaling sasakyan, isang lalaking tumatakas sa takot, at isang batang muntik ng tangayin ng agos. Napapailing siya sa pag-iisip kung ano pa sana ang pwedeng mangyari. Nang maluto ang tsaa, bumalik siya dala ang mainit na tasa. "Eto na, iha," sabi niya habang marahang iniabot. "Manzanilla na may pulot, pampainit sa katawan." Nanginginig ang mga kamay ni Valentina habang dinadala ang tasa sa labi. Dahan-dahan siyang sumipsip habang tahimik na bumabagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Umupo si Leon sa malapit, maingat sa pagpili ng mga salita. Paano niya maaabot ang damdamin ng batang ito? Paano niya mapapawi kahit kaunti man lang sa takot na nakaukit sa maliit niyang katawan? "Alam mo," mahina ang tinig ni Leon, "nung kasing edad kita ako, takot din akong pag-usapan ang mga bagay na nakasakit sa akin. Pero natutunan kong kapag ibinahagi mo sa iba, parang lumiit ng kaunti ang takot." Sandaling itinaas ni Valentina ang tingin, nahuli ang kabaitan sa kulubot na mukha ni Leon. Nanginginig ang kanyang mga labi, parang gusto niyang magsalita pero walang lumalabas na salita. Ramdam ni Bolt ang kanyang pag-aalinlangan, kaya ibinaba niya ang ulo sa kandungan ni Valentina at sa wakas sumilay ang maliit, marupok na ngiti sa kanyang mukha. "Ang kabayong yan ay parang milagro," sabi ni Leon na may banayad na tawa. "Sa tanang buhay ko wala pa akong nakitang katulad niya. Siguro'y galing siya sa Ribera Ranch sa kabila ng ilog. Pero ano kayang nagtulak sa kanya para puntahan ka eksaktong sa oras na kailangan mo siya?" Tumahimik si Leon nang mapansing muli na namumutla sa ginaw si Valentina. Isang sasakyan ang dumaan sa kalsadang malapit at napaatras siya sa takot, pilit na lumulubog sa upuan. Hindi nagdalawang isip si Bolt, agad siyang tumayo sa pagitan ng bintana at ng bata, handang ipagtanggol siya anuman ang mangyari. Doon na pagtanto ni Leon na hindi na siya pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Una sa lahat, kailangang matiyak na ligtas si Valentina. Ang lahat ng iba pa ay susunod na lang. Kailangan mo ng tuyong damit at naputol ang kanyang salita nang mapansin ang isang mahalagang bagay. "Asa ng wheelchair mo, iha?" Yumakap ng mahigpit si Valentina sa kanyang tuhod at muling napuno ng luha ang kanyang mga mata. Napakirot ng dibdib ni Leon sa kanyang napagtanto, malamang ay naanod ng ilog ang wheelchair, isa pang piraso ng palaisipan na nagpapabigat sa lahat ng nangyari. "Huwag kang mag-alala," mahinahon niyang sabi. "Makakaisip tayo ng paraan. May lumang rocking chair ako, maaari natin itong ayusin para sa'yo." Tumingin-tingin siya sa paligid, iniisip kung paano niya mapapaligtas at mapapaginhawa ang tahanan para sa bata. Dumaan ang umaga sa katahimikan at maalagang kilos. Nagluto si Leon ng simpleng sopas mula sa gulay ng kanyang hardin at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang nakakakain si Valentina ng ilang kutsara. Si Bolt ay hindi umaalis sa tabi ng bintana, laging handa. Paminsan-minsan lamang kumakain ng mansanas mula kay Leon. Pagsapit ng hapon, habang mataas na ang araw, bumasag sa katahimikan ng malalayong tunog ng sirena. Nagising si Valentina sa pagkakaidlip sa upuan at agad na bumalot ang takot sa kanyang mukha. "Shh! Ayos lang, iha!" bulong ni Leon habang nagmamadaling isara ang mga kurtina, binalot sa katahimikan ng buong silid. "Wala nang makakapanakit sa'yo rito, pangako ko yan." Mahinang humalinghing si Bolt, tila sinusuportahan ang pangakong iyon ng matanda. Lumapit siya kay Valentina at muling tumayo sa pagitan niya at ng bintana, parang isang tahimik na tagapangalaga.
Pinanood sila ni Leon puno ng paghanga at lungkot. Sa hindi maipaliwanag na paraan, parang mas nauunawaan ng kabayong ito ang bigat ng lahat ng nangyayari, mas higit pa sa sinumang tao. Unti-unting nawala ang ingay ng mga sirena, ngunit nanatili ang bigat sa loob ng bahay. Alam ni Leon sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi niya kayang protektahan si Valentina habang buhay. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay oras para maghilom, oras para makaramdam ng kapanatagan, bago niya muling harapin ang mundo. Mahinang umuugong ang telebisyon sa likuran habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa tahimik na kanayunan. Sa wakas, napagod na si Valentina at nakatulog, nakabalot sa maiinit na kumot, nakapulupot sa upuang nagbigay sa kanya ng pansamantalang katahimikan. Doon naagaw ng isang balita sa telebisyon ang pansin ni Leon. Ngayong araw, isang trahedya ang naganap nang mawala ang 5 taong gulang na si Valentina Ortega sa rumaragasang tubig ng Ilog Dorado. Sabi ng tagapagbalita, ang boses ay sobrang tamis, ngunit puno ng huwad na lungkot. Nagpalit ang screen at ipinakita si Santiago Ortega, maayos ang suot na itim na Amerikana at tila kumikislap ang luha sa kanyang mga mata. Sa isang iglap lang ako tumalikod, anya, halos mapaiyak habang nagsasalita sa harap ng kamera. Ang anak kong babae, andyan lang siya tapos nawala na lang. Huminto siya para suminghot, siniguradong marinig ng mga mikropono ang bawat salitang puno ng pighati. Pakiusap kung may nakakaalaman ng kahit ano. Napangiwi si Leon, kumulo ang tiyan sa pagkasuklam. Hindi niya kinaya ang pagpapanggap, nakakadiri itong panoorin. Tumingin siya kay Valentina na mahimbing pa ring natutulog at saka kay Bolt na patuloy na nakabantay sa bintana. Maging si Bolt ay bahagyang napalingon para bang naramdaman din niya ang bigat ng kasinungalingang bumalot sa gabi. Santiago Ortega, isang kilalang negosyante sa lugar, ay nagsabing nagbo-boat ride lang sila ng kanyang anak nang mangyari ang insidente, tuloy ng reporter. Patuloy ang paghahanap pero nangangamba ang mga awtoridad na tinangay na ng malakas na agos ang bata. Hindi na nakatiis si Leon. Kinuha niya ang remote at biglang pinatay ang telebisyon. Isang matalim na klik ang pumuno sa silid. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Automatikong dinampot niya ang lumang gasera at sinindihan ito kahit may kuryente pa naman. Ang malambot na ilaw mula sa apoy ay nagpakalat ng gumagalaw na anino sa dingding, sumasabay sa hangin na unti-unting humahampas sa labas. Umingal ang matandang bahay sa lakas ng ihip ng hangin, ang mga kahoy na tablay umangal sa pagyanig. Isang biglang ingay mula sa kusina ang ikinagulat ni Leon. Si Teresa iyon, ang kanyang pinagkakatiwalaang kapitbahay, bitbit ang isang basket na tinakpan ng pulang checked na tela. Napahinto siya nang mapansin ang natutulog na bata sa silya. Leon, halos bulong ni Teresa habang maingat na inilapag ang basket sa mesa. Napanood mo ba ang balita? May batang babae raw na nawawala sa ilog ngayong araw. At yang batang yan, napatigil siya at biglang nanlaki ang mga mata nang mapagtanto ang totoo. Teresa, singit ni Leon, mababa at matatag ang tinig. Kailangan mong makinig ng mabuti. Ang sasabihin ko ay dapat manatili lang sa ating dalawa. Inakay niya ito papasok sa kusina at ibinulong ang lahat ng nangyari noong umaga. Habang nagkukwento siya, unti-unting namutla ang mukha ni Teresa at bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, nagkrus ito sa dibdib at pabulong na nagdasal, "Diyos ko, iligtas mo kami." Pero bakit magagawa ng isang ama ang ganito sa sarili niyang anak? Tanong ni Teresa, nanginginig ang boses. "Hindi ko alam," sagot ni Leon habang hinihimas ang kanyang mukhang pagod. Pero may mali sa lahat ng ito. Yung lalaking umiiyak sa TV, puro palabas. Nakita ko kung paanong nagmamadali siyang umalis kanina, parang may demonyo sa likod.
Lumapit si Teresa sa kabila ng silid at maingat na pinunasan ang isang basang hibla ng buhok mula sa noo ni Valentina. Kawawang anghel, mahinang bulong niya. Pero Leon, dagdag niya, maingat ang tono, hindi mo siya maaaring itago habang buhay. Hahanapin siya ng mga pulis. At gusto mo ba, maring tanong ni Leon, bakas ang pagkadismaya sa tinig, na ibalik ko siya sa lalaking nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Bumalot ang mabigat na katahimikan sa silid na tanging pinutol ng mahina't maamong hiyaw ni Bolt. Lumapit ang kabayo sa bintana ng kusina para bang gusto niyang sumali sa usapan. Ang malalim niyang mata, puno ng pagkaunawa, ay tila sinusundan ang bawat salitang binibigkas. Sa ngayon, wika ni Teresa matapos mag-isip sandali, magdadala ako ng mga damit kasing tangkad lang siya ng apo ko at tatanungin ko si Jose, ang manugang ko, kung makakahanap siya ng wheelchair. Nagtatrabaho siya sa ospital. Tumango si Leon, tinabunan ng pasasalamat ang kanyang puso dahil sa kabutihan at mabilis na pag-iisip ni Teresa. Kailangan nating maging maingat, Teresa. Mayaman ang lalaking yon, marami siyang koneksyon. Mahinang sambit ni Leon. Hindi siya maghihinalay, sagot ni Teresa, matatag at tiyak ang tinig. Maaring wala tayong maraming pag-aari, Leon, pero alam natin ang tama. At ang batang yon, kailangan ng taong lalaban para sa kanya. Sisiguraduhin nating ligtas siya. Sa malayo, dumagundong ang kulog sa hangin, palatandaan ng paparating na bagyo. Sa upuan, gumalaw si Valentina, ngunit hindi nagising. Lumapit si Bolt sa kanya. Ang malaking katawan nito ay parang likas na panangga. Tingnan mo siya. Bulong ni Teresa, puno ng pagtataka ang mga mata. Wala pa akong nakitang hayop na ganyan, para bang naiintindihan niya. Naiintindihan nga niya, tahimik na tugon ni Leon. Siya ang nakahanap sa bata at ngayon hindi na siya umaalis sa tabi nito. Nagsimulang tumama ang mga patak ng ulan sa mga bintana bago tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Sa loob ng maliit na bahay ni Leon, isang ugnayan ang nabubuo, isang pangakong pagtutulungan upang protektahan ang isang batang walang laban mula sa isang mapanganib na ama. Pagsikat ng araw, habang tinutulungan ni Teresa si Valentina na maghugas at mag-ayos, nakaupo si Leon sa mesa, binabaligtad ang basang supot na nakuha mula sa damit ni Valentina. Ang kanyang magaspang na daliri ay sandaling nag-alinlangan habang unti-unting iniluwag ang tali nito. May bahid ng pag-aalangan sa pag-usisa niya sa mga gamit ng bata, ngunit alam niyang maaring may mahahalagang laman ito. Sa gulat niya, halos hindi nabasa ang laman ng supot, isang maliit na sketchbook, ilang may kulay na lapis at isang luma at kupas na sobre. Nanikip ang dibdib ni Leon nang makita niya ang sulat kamay sa sobre. Para sa mahal kong Valentina ang nakasulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa piling mo. Masyado ka pang bata para maunawaan, pero kailangang itago mo ng ligtas ang sulat na ito. Ano man ang mangyari, huwag mong ipapakita ito sa iyong ama. Nang marinig ang papalapit na mga hakbang, mabilis na isinilid ni Leon ang sulat sa kanyang bulsa. Ilang saglit pa, pumasok si Teresa, maingat na itinutulak si Valentina sa isang lumang office chair na nakuha ni Jose mula sa ospital. Aba, napakaganda mo, ani Leon na may banayad ng ngiti, napansin ang bestidang may bulaklak na suot ng bata, pahiram mula sa apo ni Teresa. Mas gising si Valentina ngayon, bagamat bakas pa rin ang takot sa likod ng kanyang munting ngiti. Napakain ko siya ng kaunting atole, bulong ni Teresa, at pumayag siyang ayusin ko ang kanyang buhok, isang magandang senyales. Si Bolt, na natulog buong gabi sa beranda, ay sumilip sa bintana ng kusina nang marinig ang mga boses. Agad iniunat ni Valentina ang kanyang maliit na kamay at lumapit si Bolt, marahang idinampi ang nguso sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang kumislap sa mukha ni Valentina.
Habang ipinupuno ni Teresa ng bagong kape ang 2 sirang tasa, bumulong siya. May narinig si Jose sa bayan, parang nag-aalok daw ng pabuya ang ama ng bata. Kumakalat na ang balita, puno na ng kwento ang dyaryo. Bahagyang napatigil si Leon, ramdam ang bigat ng sulat sa kanyang dibdib. May mali. Bakit magpapakita sa publiko ang isang lalaking nagtangkang saktan ang sarili niyang anak? Bakit biglang nagsusumigaw ng paghahanap? Itinaboy niya ang tanong sa isipan, hindi pa ngayon ang oras. Kailangan nating mag-ingat ng higit pa, bulong ni Leon. Teresa, maaari mo ba siyang bantayan ngayon? Kailangan kong pumunta sa bayan para kumuha ng ilang gamit. At saka, bumaba ang tono ng boses niya. Kailangan kong malaman ang totoo sa likod ng nangyayari. Habang nagsasalita siya, kumapit ng mahigpit si Valentina sa manggas ng kanyang damit. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Lumuhod si Leon sa tabi niya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ng bata. Shhh! Iha, babalik agad ako, pangako. Nandito lang si Teresa sa tabi mo at si Bolt hindi aalis kahit saan. Parang nakakaintindi, mahina at maamong humalinghing si Bolt at idinikit ang nguso sa balikat ni Valentina. Unti-unti siyang kumalma, bagamat nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Habang wala ka, sabat ni Teresa, pilit na pinagaan ang pakiramdam, ituturo ko sa kanya kung paano maghurno ng cookies. Sabi ng apo ko, ako raw ang gumagawa ng pinakamasarap. Kumindat siya kay Valentina na gumanti ng isang mahiyaing ngunit totoo at matamis ng ngiti. Bago tuluyang umalis, muling tiningnan ni Leon ang liham, inaalala ang bawat linya. Ang mga nabasa niya ay bumigat sa kanyang damdamin, may binanggit tungkol sa mana, legal na dokumento at isang bank vault. Ngunit higit pa roon, ang tono ng sulat ay puno ng agarang babala na parang alam ng ina ni Valentina na nasa panganib ang kanyang buhay. Alagaan mo siyang mabuti, wika ni Leon habang inaayos ang lumang sombrero. At kung may dumating, hindi mo na kailangang sabihin, putol ni Teresa, matatag ang tinig. Walang makakapasok dito hanggat hindi ko sila lubos na kilala. Pinanood ni Bolt si Leon habang sinasakyan nito si Estrella, ang kanyang matandang kabayong matapat. Kumikislot ang mga tainga ni Bolt sa bawat tunog, alerto at handang kumilos. Habang papalayo si Leon, ramdam niya ang bigat ng kanyang natuklasan at alam niyang mas mahirap pang mga pasya ang kailangang harapin. Sa kusina, maingat na tumutulong si Valentina kay Teresa sa pagsukat ng harina at asukal. Nangangatal pa rin ang kanyang mga galaw pero mas tiwala na kaysa kahapon. Maya-maya, ang amoy ng banilya ay bumalot sa maliit na bahay, isang panandaliang sandali ng katahimikan at tamis. Ngunit sa malalim na bulsa ni Leon, nananatiling tahimik ang liham. Isang pangakong ang kanilang mundo ay magbabago, magpakailanman. At habang papunta siya sa bayan, wala siyang kamalay-malay na ang kanyang matutuklasan ay isang gulo ng kasinungalingan at pagtataksil na lampas sa kanyang inaasahan. Ang bayan ng Valle Dorado ay puno ng bulong-bulungan tungkol sa mga pangyayari. Nakapaskil sa bawat pader ang litrato ni Valentina, ang kanyang ngiti ay maliwanag ngunit masakit tingnan. Mga grupo ng volunteers ang nagsasama-sama upang ipagpatuloy ang paghahanap sa gilid ng ilog. Ikinabit ni Leon si Estrella sa labas ng maliit na palengke at naramdaman ang kirot sa dibdib nang makita kung gaano karaming tao ang taos-pusong nag-aalala sa batang babae. Sa loob, naka-on ang telebisyon ng tindahan at ipinapakita si Santiago Ortega sa isang biglaang press conference. Inaangat ko ang halaga ng pabuya, anya, nanginginig ang boses. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang anak ko. Tahimik ang mga mamimili, pabulong na nag-uusap tungkol sa trahedyang sinapit. Kawawang lalaki, ani Doña Medina, ang tindera,
habang tinutulungan si Leon sa kanyang mga pinamili. Una, bigla na lang nawala ang asawa niya. Ngayon naman ang anak, napakadilim ng kapalaran. Kunyari, tumitingin lang si Leon sa mga estante pero matamang nakikinig siya. Nawala ang asawa bago iyon sa kanyang kaalaman. Nangyari iyon ilang buwan na ang nakaraan, dagdag ni Doña Medina, mahina ang boses. Ang pangalan niya ay Laura, napakabait na babae. Isang araw bigla na lang nawala. May sabi-sabi na nag-iwan daw siya ng liham na gusto raw magsimula ulit sa ibang lugar, pero wala ni isa ang nakakita ng sulat na iyon. Sa pagkarinig tungkol sa sulat, automatikong hinawakan ni Leon ang bulsa kung saan niya itinatago ang mensahe ni Laura. Lalong tumitindi ang kanyang pagdududa. Ano pa ang sinasabi ng mga tao? Tanong ni Leon na kunway kaswal. Habang inilalagay ang ilang pakete ng cookies sa kanyang basket, kakailanganin ni Valentina ang lahat ng lakas na makukuha niya. Well, lumapit si Doña Medina na parang may ililihim na kasaysayan. May sabi-sabi na baka may nadiskubre raw si Laura tungkol sa maduduming transaksyon sa negosyo ng asawa niya. Mukhang hindi raw malinis ang mga pinansya ni Santiago gaya ng ipinapakita niya. Pero alam mo naman ang tsismis. Biglang pumasok sa tindahan ang isang grupo ng mga lalaki. Kabilang sa kanila si Carlos, ang tagapamahala ng rancho ni Santiago. Mabilis na tumalikod si Leon, kunwaring abala sa pagtingin sa mga dilatang produkto. Wasak na wasak si boss, sabi ni Carlos ng malakas. Halos di na natutulog mula nang mangyari lahat to. Una, bigla na lang umalis ang asawa, tapos nawala ang anak. At para kumpleto ang kamalasan, nawala pa ang paborito niyang kabayo. Halos mabitawan ni Leon ang hawak na lata. Si Bolt, kabayo pala ni Santiago, at nawala rin sa parehong araw. Anong kabayo? Tanong ng isang mamimili. Si Bolt, yung malaking chestnut, nawala rin nung umagang yon, paliwanag ni Carlos. Nag-alok din ng pabuya si boss para sa kanya. Sabi niya, yun daw ang paboritong kabayo ni Valentina. Halos mapatawa si Leon. Paborito yun bang kabayong sinigawan at pinalayas ni Santiago sa tabing ilog? Mabilis niyang binayaran ang kanyang pinamili at nagtungo sa bangko. Binanggit sa liham ni Laura ang tungkol sa mga mahahalagang dokumentong itinago sa isang ligtas na lugar. Kailangan niya itong alamin. Sa kabutihang palad, si Monica, isang batang teller sa bangko, ay pamangkin ng kanyang yumaong kapatid. Matapos ang ilang kaswal na kwentuhan, pumayag si Monica na tahimik na tingnan ang talaan. Tito Leon, bulong ni Monica pagkatapos ng ilang minuto, habang tumitingin mula sa screen. May kakaiba. Ilang beses na palang sinubukan ni Ginoong Ortega nitong mga nakaraang buwan na buksan ang safety deposit box ng asawa niya, pero hindi siya pinayagan. May iniwang malinaw na instruksyon si Ma'am Laura. Maaari lamang itong buksan kapag 18 na ang anak niya at kailangan pa niyang naroon. Unti-unting nabubuo ang kabuuan. May natuklasan si Laura, isang bagay na sapat para katakutan niya ang sarili niyang buhay at ang kaligtasan ng anak. Ang mana na binanggit sa liham, ang ligtas na kahon, ang biglaang pagkawala niya, hindi na ito mukhang nagkataon. Paglabas ni Leon mula sa bangko, napansin niya ang isang kaguluhan malapit sa himpilan ng pulisya. Lumapit siya at nakuha ang ilang piraso ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang pulis. May kakaibang marka sa bangka, ani ng isa, at yung sirang wheelchair na nahugot natin. Tumahimik ka, babala ng isa pa. Ayaw ng hepe na lumabas ang kahit anong detalye hanggang malinaw na ang lahat. Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Leon. Nagsisimula ng magduda ang mga pulis. Hindi ito simpleng aksidente. Kailangan na niyang umuwi agad. Mabilis siyang sumakay kay Estrella at tinahak ang maalikabok na daan, sabay-sabay na naglalaban sa isip ang mga natuklasan. May mga mahahalagang piraso na siyang nakuha, ngunit malinaw na mas malaki ang panganib kaysa sa inaakala niya.
Hindi lang desperadong ama si Santiago, isa siyang taong may madidilim na sikreto. Pababa na ang araw nang matanaw ni Leon ang kanyang tahanan. Mula sa bintana ng kusina, natanaw niya si Valentina na nakangiti habang tinuturuan ni Teresa kung paano magdekorasyon ng cookies. Nakatayo si Bolt sa malapit, alerto at mapagbantay. Ang tanawin ng kapayapaan na iyon ang lalong nagpatatag sa loob ni Leon na protektahan ang bata, anumang kapalit. Habang lumulubog ang araw sa kalangitan, humakbang si Leon pabalik sa bahay, pasa ng bigat ng kanyang mga nalaman. Puno ng matamis na amoy ng cookies ang hangin, ngunit nabasag ang katahimikan sa tunog ng gulong na dumudurog sa maluwag na daan sa labas. "Teresa," tawag ni Leon, may kaba sa boses, "patayin mo lahat ng ilaw." Hindi nag-atubili si Teresa at agad pinadilim ang buong bahay. Mabilis silang lumayo sa mga bintana. Sa kanyang ginawang upuan, nagsimulang manginig si Valentina. Sa labas, alerto na si Bolt, ang kanyang mga tainga nakatuon sa papalapit na ingay. Isang mabagal na sasakyan ang dumaan sa harap ng bahay. Sumilip si Leon sa pagitan ng kurtina at nakita si Happy Marquez na nagmamaneho, maingat na sinisiyasat ang paligid. Huminto ang patrol car sa mismong harap ng gate. Ang bawat segundo ay parang napakabigat at walang katapusan. "Mama," ang salitang iyon, mahina at basag, ay bumasag sa nakakabinging katahimikan. Napahinto ang lahat. Ito ang unang beses na nagsalita si Valentina mula nang mangyari ang trahedya. Tinakpan ni Teresa ang kanyang bibig upang pigilan ang pag-iyak habang lumuhod si Leon sa tabi niya. "Naalala mo si mama mo, anak?" Mahinang tanong niya, ramdam ang kahinaan ng sandali. "Laura ang pangalan niya, hindi ba?" Namuo ang mga luha sa mata ni Valentina. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang inilalabas mula sa bulsa ng kanyang kupas na damit ang isang maliit na pilak na kuwintas na may palawit na ngayon lang napansin. Maingat niya itong binuksan at lumabas ang isang litrato. Si Laura nakangiting nakayakap sa kanyang anak. Sabi ni Mama, bulong ni Valentina, paos ang tinig, na huwag ko raw bibitawan ito, pati yung sulat. Nang sa wakas ay umalis na ang patrol car, unti-unting nabawasan ang tensyon sa loob ng silid. Pero lalong bumilis ang tibok ng puso ni Leon, may bagong pangamba. "Valentina," sabi niya sa mahinahong tinig, "pwede mo bang ikwento sa akin kung anong nangyari kay mama mo?" Tumango ang bata habang tahimik na umaagos ang kanyang mga luha. Nagalit si Daddy nang malaman niya ang tungkol sa pera ni Lola. Sabi ni Mama, para sa akin daw yun at wala siyang karapatang galawin. Tapos si Mama, naputol ang kanyang salita at mula sa labas, marahang umungol si Bolt na parabang pinapakalma siya. "Isang gabi, ginising ako ni Mama," tuloy ni Valentina, hinahaplos ang palawit. Sabi niya, kailangan daw niyang umalis para maging ligtas kami. Nangako siyang babalik. Matapos ang mahabang katahimikan, bulong pa niya. Pero pagkatapos nun, nagbago si Daddy. Lagi niyang sinasabi na ang mahal-mahal ko raw at sobrang gastos ang gamutan ko. Nagkatinginan sina Teresa at Leon, mabigat ang tingin na puno ng pag-unawa. Unti-unti nang lumilinaw ang malagim na kwento. "Valentina," maingat na tanong ni Leon, "may iba pa bang iniwan sa'yo si mama mo bukod sa sulat?" Muling tumango ang bata at isiningit ang kamay sa kabila pang bulsa ng kanyang damit. Mula rito, inilabas niya ang isang maliit na gintong susi na nakasabit sa manipis na tanikala. "Para ito sa lagakan sa bangko," mahina niyang sabi. "Sabi ni Mama, sobrang mahalaga raw to. Nandun ang mga papel na nagpapatunay sa lahat." Bago pa makasagot si Leon, may bagong tunog na bumasag sa katahimikan, mga makinang palapit. Kumadyot sa lupa si Bolt, tila nakaramdam ng panganib. Sa makitid na siwang ng kurtina, nakita ni Leon ang 3 sasakyan na huminto sa harap ng bahay. "Bilisan natin,"
Bulong niya habang binuhat si Valentina at si Teresa naman ay dali-daling tiniklop ang upuan. Dadaan tayo sa likod. May lumang kamalig sa loob ng gubat. Pero yung cookies, mahina at malungkot na sabi ni Valentina habang nakatingin sa kusina. Ako na ang bahala, pangako ni Teresa habang mabilis na nag-empake ng pagkain, tubig at ang bagong lutong cookies sa isang bag. Binigyan niya ng mapagkakatiwalaang ngiti ang bata. Pangako, hindi ka na masasaktan muli. Naghihintay na si Bolt sa likod ng bahay, tila naiintindihan ang lahat ng nangyayari. Umakyat si Leon sa kanyang likuran, mahigpit na niyayakap si Valentina. Inabot ni Teresa ang bag at ang nakatiklop na upuan. Ako ang haharap sa kanila, matatag niyang sabi. Kayo dumiretso kayo sa may sapa, matatabunan ng tubig ang inyong bakas. Bumagsak ang mga pinto ng sasakyan. May mga sigaw na papalapit. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Tumakbo si Bolt papasok sa gubat. Tahimik ang kanyang mga yabag sa malambot na lupa. Niyakap ni Leon si Valentina ng mahigpit. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso nito. Pinisil ng bata ang kwintas at ang susi sa kanyang dibdib habang sila'y mabilis na lumalayo. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, nagsimulang magsalita si Valentina, mahinang tinig ngunit matatag. Hahanapin ba natin si Mama? Hahanapin natin siya, anak, sagot ni Leon habang dinadala sila ni Bolt sa ilalim ng takip ng gabi. Hahanapin natin siya at itatama natin ang lahat. Sa unahan lumitaw mula sa pagitan ng mga puno ang lumang kamalig, parang matagal ng kaibigan. Ang luma at kupas nitong mga tabla ay tila humuhuni ng mga alaala ng nakaraan. Kilala ito ni Leon. Noon, ito ang ipinagmamalaki ng kanyang ama bago ito masira ng mga bagyo at pagkalimot. Tumakbo si Bolt papasok sa malawak na bukana para bang naaalala rin niya ang lugar. Sa loob, matibay pa rin ang estruktura. May mga bunton ng tuyong dayami sa isang sulok at ang mga kalawangin ngunit maayos na nakasabit na kagamitan sa mga dingding. Dumaan ang malamlam na liwanag ng buwan sa mga siwang sa bubong, gumuguhit ng mga pattern sa maalikabok na sahig. Ligtas tayo dito. Kahit sa ngayon, mahina ang boses ni Leon habang tinutulungan si Valentina na humiga sa malambot na dayami. Maingat ang paghahanda ni Teresa, hindi lang pagkain at tubig ang dinala niya, kundi pati malalambot na kumot at maliit na lamparang may baterya. Hawak pa rin ni Valentina ang kuwintas. Ang kanyang mga mata na ilang araw nang walang sigla ay muling nagliwanag ng bahagyang pag-asa. Sa tingin mo po ba, nandyan pa si Mama? Tanong niya, nanginginig ang boses sa pag-asang napaka-fragile. Binuksan ni Leon ang lampara, iniwang mahina ang ilaw. Ang banayad na liwanag ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa madilim na paligid. Sa tingin ko, matalino at matapang ang mama mo, sagot niya. Iniwan ka niya ng mga palatandaan para maging ligtas ka. Sigurado akong planado rin niya ang pagtakas. Sa may bukana, nakabantay si Bolt. Kumikilos ang kanyang mga tainga, nakikinig sa bawat tunog sa dilim. Paminsan-minsan, maririnig ang mga yabag ng kabayo. Malamang na mga pulis na nagsimula nang maghanap sa paligid. Lagi pong sinasabi ni Daddy na matigas ang ulo ni Mama, patuloy ni Valentina habang kumakain ng cookie. Sabi niya, dapat daw tinanggap na lang ni Mama ang plano niya tungkol sa pera ni Lola. Ano bang klaseng plano iyon, anak? Tanong ni Leon, alam niyang bawat salita ng bata ay makakatulong sa kabuuang larawan ng katotohanan. Hindi ko po masyadong alam, sagot niya habang iniisip. Pero may kinalaman po sa mga papeles na nagsasabing sa akin talaga lahat ng pera. Sabi ni Mama, binigay raw ni Lola sa akin kasi hindi siya nagtitiwala kay Daddy. Sandali siyang tumigil, pilit inaalala ang mga eksaktong salita. Sabi niya, pabaya sa pera si Daddy. Bigla silang nagulat sa isang tunog, pero isang kuwago lang pala ang lumapag sa bubong. Nakinig si Bolt, tapos ay kumalma at muling nanatiling tahimik na tagabantay. Valentina,
Mahinahong sabi ni Leon, saglit na nag-alinlangan. Naaalala mo ba kung kailan mo huling nakita si mama mo? Yumakap ang bata sa kanyang mga tuhod at tumingin sa lupa, malalim ang iniisip. Maaga pa noon, ginising niya ako habang umiiyak. Sabi niya, may natuklasan daw siyang masama tungkol kay Daddy. Sabi niya, kailangan niyang umalis para humingi ng tulong, pero babalik daw siya para sa akin. Doon ka ba niya binigyan ng susi at ng kwintas? Tanong ni Leon. Tumango si Valentina. Pinangako ko sa kanya na wala akong sasabihin, pati kay Daddy. Sabi niya, pagbalik niya, sabay daw kaming pupunta sa bangko para buksan ang lagakan. Higpit niyang hinawakan ang gintong susi. Pero hindi na siya bumalik, mahina niyang bulong. At lalong naging masama ang ugali ni Daddy. Lagi na lang siyang galit, puro pera ang laman ng usapan. Bigla narinig nila ang tunog ng mga yabag ng kabayo sa malayo. Agad na nag-alerto si Bolt. Pinatay agad ni Leon ang lampara at muling binalot ng dilim ang paligid. Ilang minuto silang hindi gumalaw. Ang katahimikan ay napupuno lamang ng mahinang paghinga na puno ng kaba. Sa labas, dumaan ang mga sakay, hindi huminto at unti-unting lumayo ang mga tinig sa hangin. Wala dito, tumingin tayo paakyat. Gusto ng hepe na mapalibutan ang buong lugar bago sumikat ang araw. Nang tuluyang lumayo ang ingay, yumuko si Valentina at bumulong, mahuhuli nila tayo. Hindi anak, malumanay na sagot ni Leon habang muling binuksan ng lampara. Ang mahinang liwanag nito bahagyang nagpapakita ng kanilang mga mukha. Nalilinlang sila ni Teresa at alam ni Bolt ang mga tagong daanan na kahit pulis ay hindi alam. Halos parang naiintindihan siya, bumalik si Bolt sa pintuan ng kamalig at humiga roon, parang tahimik na tagabantay. Dahan-dahang hinaplos ni Valentina ang kanyang harap at lumitaw ang munting ngiti sa pagod niyang mukha. Alam mo, sabi niya pagkatapos ng maikling katahimikan, sigurado akong magugustuhan mo si Mama. Sabi niya, kapag talagang kailangan mo ng tulong, may mabubuting taong darating. Nabigla si Leon sa damdaming sumikip sa kanyang dibdib habang inilapat ang kumot ng mas mahigpit kay Valentina. Mukhang matalino talaga ang mama mo, sabi niya habang inilalayo ang buhok sa mukha ng bata. Bukas, sisimulan na nating hanapin siya, pero ngayon subukan mong matulog. Tumango si Valentina habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata. Bago siya tuluyang makatulog, bumulong siya, salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Sa katahimikang sumunod, nanatiling nakaupo si Leon sa tabi niya, binabantayan ang natutulog na bata habang si Bolt ay patuloy na nagmamatyag. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga panganib sa hinaharap. Habang unti-unti siyang bumubuo ng plano, kailangan nilang maging mas maingat mula ngayon. Pero may dala na silang wala sila dati, isang malinaw na layunin, hanapin si Laura at tuklasin ang buong katotohanan tungkol kay Santiago Ortega. Habang dumarating ang umaga, ang unang sinag ng araw ay dumaan sa siwang ng kahoy, sa dingding ng kamalig, nag-iiwan ng gintong mga guhit sa dayami. Mahimbing pa rin ang tulog ni Valentina sa ilalim ng mga kumot nang marinig nila ang mahinang yabag ng papalapit na mga paa. Tumaas ang ulo ni Bolt, alerto, ngunit agad din siyang kumalma nang makilala kung sino ang dumarating. Leon, mahina at may alinlangan ang tinig ni Teresa, may dala akong kape at balita. Tumayo si Leon upang buksan ang pinto ng kamalig at papasukin siya. May dala siyang basket na may takip at mabigat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Buong gabi naghanap ang mga pulis, sabi ni Teresa habang nagsalin ng mainit na kape sa dalawang metal na tasa. Pero hindi yun ang pinakamasama. Kaninang umaga, dumating si Santiago Ortega sa bahay ko. Nanginig si Leon habang tumingin kay Teresa. Anong kailangan niya? Tanong niya, kabado na sa maaaring sagot. Nagtanong siya tungkol kay Bolt, sagot ni Teresa. Sabi niya, may nakita raw siyang mga bakas ng kabayo sa may ilog at iginiit na sa kanya raw si Bolt.
Kumuha siya ng piraso ng mainit na tinapay mula sa basket pero nanatiling tensyonado ang kanyang mukha. Hindi lang yon, may nakita akong nakatago sa pinakailalim ng bag ni Valentina sa ilalim ng sapin. Inangat niya ang isang maliit na kwaderno, luma at gamit na. Sa harap, sa maayos at pino ang pagkakasulat, nakasulat, "Talaan ni Laura Ortega." "Binasa ko ito kagabi," mahinang sabi ni Teresa. Nanginginig ang boses. "Leon, mas malala pa ito kaysa sa inakala natin." Tumahimik silang dalawa nang biglang gumalaw si Valentina sa dayami. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at ngumiti nang makita si Teresa. "Nagdala ka po ba ng cookies?" Tanong niya kalahating tulog pa. "Siyempre mahal at may dagdag pa ako ngayon." Inilabas ni Teresa ang isang maliit na pakete mula sa basket. "Sabi ng apo ko, gusto raw niyang ibigay ito sa iyo." Nagliwanag ang mga mata ni Valentina habang binubuksan ang balot. Isang manikang tela ang lumabas. May malambot na buhok na gawa sa sinulid at may makulay na bestidang may bulaklak. "Ang ganda-ganda niya!" sigaw ni Valentina. Mahigpit na niyakap ang manika. Habang abala si Valentina, tahimik na binuksan ni Leon ang tala-arawan. Ang mga unang pahina ay nagpapakita ng masayang pamumuhay, ngunit hindi ito nagtagal. Marso 15, tahimik niyang binasa. "Ngayong araw, may natuklasan akong kakilakilabot. Nakita ko ang mga dokumento sa mesa ni Santiago na nagpapatunay na ninakawan niya ang kumpanya ng tatay niya. Namatay si Ginong Ortega na iniisip na bumagsak ang negosyo dahil sa palpak na pananalapi, pero si Santiago talaga ang may kagagawan. At ngayon, gusto niyang kuhanin ang perang para sa anak namin." Samantala, lumapit si Bolt kay Valentina na abalang ipinapakilala ang manika sa kanya ng masigla. Nakisali ang kabayo, marahang tinulak ang manika gamit ang kanyang ilong, kaya napatawa si Valentina. "Kailangan nating dalhin si Valentina sa bangko," bulong ni Leon kay Teresa. "Yung susi na ibinigay ni Laura, malamang yun ang magbubukas ng lagakan kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya." "Pero paano natin gagawin yon?" pabulong na sagot ni Teresa. "Punong-puno ng pulis ang buong bayan. Si Santiago, may mga tao kahit saan." Bigla tinawag sila ni Valentina. "At tingnan nyo, yumuyuko si Bolt sa prinsesa." Ipinakita ni Valentina ang manika na may tuwa sa mukha habang si Bolt ay nagbaba ng ulo sa isang eksaherado pero nakatutuwang yuko. Sa sandaling iyon, may sumiklab na ideya sa isipan ni Leon. "Teresa," sabi niya bigla, "kailan ang pista ng anihan?" "Mamayang hapon," sagot ni Teresa naguguluhan. "Bakit?" Pero habang tinitingnan niya si Leon, biglang nagsimulang mabuo ang ideya. "Oh, nandoon ang lahat sa plaza." "Eksakto," kumpirmang sagot ni Leon. "At nandyan pa ba sa'yo yung costume na ginagamit mo noon sa mga kwento mo?" Tanong niya. Nagliwanag ang mga mata ni Teresa sa pag-unawa. "Oo, at tingin ko, perpekto yon para sa ating munting prinsesa." Nakikinig si Valentina habang lumalaki ang kuryosidad sa bawat salitang naririnig. "Pupunta ba tayo sa isang party?" tanong niya. "Mas maganda pa," nakangiting sagot ni Leon habang lumuhod sa kanyang harapan. "May espesyal tayong misyon para hanapin ang mga dokumento ni mama mo, pero kailangan nating maging matalino at matapang. Handa ka na ba?" Niyakap ni Valentina ng mahigpit ang manika, seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. "Sabi lagi ni Mama, ang pagiging matapang ay hindi ibig sabihin na hindi ka natatakot, kundi ginagawa mo pa rin ang tama kahit natatakot ka." Mahinang umungol si Bolt, tila sumasang-ayon sa kanya. Nagsimulang ilagay ni Teresa ang mga kailangan sa basket. Iniisip na agad ang mga detalye, habang si Leon ay patuloy na binubuklat ang talaan ni Laura, umaasang may makikita pang makatutulong sa kanila. Mataas na ang araw, tanda ng papainit na hapon. Sa bayan, abala na ang pista ng anihan.
Isa itong perpektong pang-abala, eksaktong kailangan nila para maisakatuparan ang mapanganib na plano. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na may sarili ring plano si Santiago Ortega para sa araw na iyon. Ang pangunahing plaza ng Valle Dorado ay naging karagatan ng kulay at tunog. Kumakaway ang makukulay na banderita sa hangin, humahalimuyak ang amoy ng inihaw na mais at matatamis na kakanin, at umaalingaw-ngaw ang tawanan habang tumatakbo ang mga bata sa pagitan ng mga stall. May mga mukhang may pintura at daliring malagkit sa candy. Sa gitna ng karamihan, matagumpay na naidisenyo ni Teresa ang pagtatago kay Valentina. Nakabestidang bughaw na may mga palamuting bulaklak sa kanyang ginintuang buhok, kahawig siya ng kahit sinong batang nagsasaya sa pista. Ang kanyang wheelchair ay binalutan ng laso at makukulay na palamuti, akmang-akma sa masiglang paligid. Tandaan mo lang, mahinang sabi ni Teresa habang inaayos ang sombrerong dayami sa ulo ni Valentina. Ngayon, ang pangalan mo ay Teresa at magkamag-anak lang tayong nag-e-enjoy sa pista. Tahimik na minamasdan ni Leon ang pista mula sa isang pwestong maingat niyang pinili, nakahalo sa karamihan sa simpleng kasuotan ng isang magsasaka. Naghihintay si Bolt malapit sa isang makitid na eskinita sa gilid ng bangko, handa sa senyales na kanilang napagkasunduan. Halos walang tao sa bangko, bulong ni Leon, habang muli niyang nilapitan sina Teresa at Valentina. Karamihan ng staff nasa selebrasyon, pero si Monica nasa mesa pa rin. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin. Saktong dumaan ang isang grupo ng mga batang naka-costume, muntik ng mabangga ang wheelchair ni Valentina. Sandaling nagulat siya, pero agad niyang naalala ang kanyang papel at ngumiti. Mahusay na ginagampanan ang kanyang karakter. Ang galing mo, mahal ko, malumanay na sabi ni Teresa habang inaayos ang direksyon ng wheelchair palapit sa bangko. Sa itsurang may pulang laryong pader at may banderita sa pinto, hindi gaanong nakakatakot ang gusali gaya ng dati. Ilang hakbang na lang sila nang isang biglaang kaguluhan ang nagpahinto sa kanila. Dumating na si Santiago Ortega sa pista. Kasama niya si Carlos, ang matapat niyang katiwala, at ilang unipormadong opisyal. Nakatayo siya sa harap ng kamera ng lokal na balita, nagbibigay ng isa na namang emosyonal na pahayag. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko natatagpuan ang anak ko. Malakas na pahayag ni Santiago, nanginginig ang boses habang umaalingaw-ngaw ito mula sa mga loudspeaker. May mga taong may alam dito sa bayan, nakikiusap ako, tulungan ninyo akong maibalik siya sa bahay. Napahinto si Valentina nang marinig ang tinig ng kanyang ama. Hinigpitan niya ang hawak sa gintong susi na nakatago sa kanyang damit. Mabilis na kumilos si Teresa, iniwas ang wheelchair patungo sa isang stall ng candy. Kunwari naakit sa mga matatamis at maingat na inilihis sila sa daraanan ni Santiago. Ngayon na, Leon, mahinang sabi niya habang napansin na ang atensyon ng karamihan ay nakatutok na sa broadcast. Ito na ang pagkakataon natin. May layunin sa bawat hakbang, tumawid sila sa kalsada patungo sa bangko. Sa loob, si Monica ay matamang nakatingin mula sa bintana. Nang makita sila, dali-dali siyang nagtungo sa gilid na pinto. Bahagyang nakatago mula sa plaza at binuksan ito. "Bilis, pumasok kayo," mahinang sabi niya. "Kaunti lang ang oras ko bago may mapansin na wala ako sa mesa." Sa loob, malamig at tahimik ang bangko, taliwas sa ingay at kasiyahan sa labas. Malalim ang paghinga ni Valentina habang pilit pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaabot ang susi sa bulsa. Ang lagakan ay nasa basement, paliwanag ni Monica habang ginagabayan sila sa isang madilim na pasilyo. Malinaw ang bilin ni Doña Laura, ang anak lang niya ang pwedeng magbukas nito. Huminto sila sa harap ng mabigat na pintong bakal.
Isinuksok ni Monica ang kanyang susi sa unang kandado at tumango ng marahan kay Valentina. "Sige, ikaw lang ang makakabukas nito," malumanay niyang sabi. Humakbang si Valentina palapit, mahigpit ang hawak sa gintong susi, ang mga mata puno ng tahimik na tapang. Ngunit bago pa niya maipasok ang susi, dumagundong ang tunog ng papalapit na mga yabag sa pasilyo. Namutla si Monica. "May parating," bulong niya alisto. Walang pag-aatubili, itinulak ni Teresa ang wheelchair ni Valentina sa likod ng isang malapad na haligi. Tinakpan siya sa paningin. Si Leon naman ay kumilos ng walang halata, pumwesto malapit sa isang kabinet ng mga files at kunwaring nagbabasa. Mabilis na bumalik si Monica sa mesa, kunwaring abala sa mga papel. Lalo pang lumakas ang tunog ng mga yabag hanggang sa biglang tumigil. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. "Kailangan ko ng access sa deposit box 247, sabi ni Santiago Ortega. "Pamilya lang ang may kinalaman dito. Alam ko namang naiintindihan nyo." Nanigas si Valentina, tinakpan ang bibig upang hindi marinig ang kanyang paghinga. Sa makitid na siwang, nasilayan niya ang pagpasok ng kanyang ama sa pasilyo. Ang kanyang mukha malamig at kontrolado, malayo sa kunwaring nagluluksa na ipinakita niya sa TV. Ilang minuto lang ang nakalipas. Bigla isang matinis na atungal ng kabayo ang umalingaw-ngaw mula sa plaza, sinundan ng mga sigaw at kaguluhan. Naramdaman ni Bolt ang panganib. Eksaktong sa tamang sandali, lumikha siya ng gulo sa gitna ng pista. Naagaw ang atensyon ng lahat at binigyan sila ng mahalagang oras. "Ano na naman to?" napalingon si Santiago. "Yung kabayo na naman yan, Carlos, halika rito. Ngayon din." Nagmadali ang kanyang mga hakbang paalis patungong harap. Sa wakas, nakahinga si Valentina, nanginginig ang buong katawan habang tahimik na dumadaloy ang kanyang mga luha. Nagpatuloy ang kaguluhan sa labas. Ang gulong ginawa ni Bolt ay nagbigay sa kanila ng sapat na oras. Muling lumitaw si Monica sa pasilyo, halatang nanginginig pa rin at mabilis na sinigurong handa na ang mga kandado at pinto. "Ngayon na, Valentina," mahinang bulong ni Leon habang maingat siyang ibinalik sa harap ng lagakan. "Kailangan nating kumilos agad." Sa hindi inaasahang tapang, ipinasok ni Valentina ang gintong susi sa kandado. Maayos itong umikot, para bang matagal nang hinihintay ng mekanismo ang kanyang kamay. Inilagay ni Monica ang sarili niyang susi sa ikalawang puwang at sa isang mahinang click, bumukas ang mabigat na pinto. Ang laman sa loob ay higit pa sa kanilang inaasahan. Isang maliit na maletang maayos na nakapatong sa istante at sa ibabaw nito ay may sobre, nakaselyo at may pangalan ni Valentina, isinulat sa maayos at pamilyar na sulat kamay ni Laura. "Mama," mahinang sabi ni Valentina habang nanginginig ang kanyang mga daliri nang inaabot ang sobre. Walang pag-aatubili, inilagay agad ni Teresa ang maleta sa isang malaking market bag na dala niya, tinatakpan ng mga palamuti at gamit mula sa pista. Tinulungan ni Leon si Valentina na buksan ang sobre. Alam niyang wala silang dapat sayangin na oras. Ang liham ay nagsimula sa mga salitang puno ng init at pangangailangan. "Mahal kong anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may mabubuting taong tumulong sa'yo para makarating dito. Nasa loob ng maleta ang lahat ng kailangan natin upang ilantad ang katotohanan. Mga dokumento, talaan ng pera, at ebidensya na peke ang pirma ng lolo mo na ginamit ng tatay mo upang nakawin ang pondo ng kumpanya." Hawak ni Valentina ang liham sa kanyang dibdib. Sinisip-sip ang bawat salita ng ina na tila liwanag ng araw. "May isa pang pahina," maingat niyang sabi habang iniikot ang papel. "Ligtas ako, anak. Hindi ko masasabi kung nasaan ako, pero may mga taong tumutulong sa akin. Kapag tapos na ang lahat ng ito, magsasama tayong muli.
Hanapin mo ang lugar ng mga asul na paru-paro. Naalala mo ba ang mga kwento ko noon? Doon mo ako matatagpuan. Nagliwanag ang mukha ni Valentina sa biglang pagkaalala. Sa bahay ni Tita Claudia, bulong niya ng may pananabik, doon sa lugar ng mga paru-paro. Isang tunog mula sa itaas ang nagpatahimik sa kanilang lahat. Mabilis na tumakbo si Monica sa pasilyo, sumilip at bumalik na namumutla. Bumalik siya kasama na ang mga pulis. "Ngayon na!" Agad na utos ni Leon habang inilalagay ang liham sa loob ng maleta kasama ng iba pang ebidensya. "Teresa, dalhin mo si Valentina sa likod na pasilyo, yung ipinakita sa atin ni Monica. Ako na ang magpapalayo ng atensyon nila." "Pero Leon," umpisa ni Teresa halatang nag-aalala. "Umalis na kayo," matatag niyang tugon. "Naghihintay si Bolt sa eskinita. Siya ang maglalabas sa inyo." Hinawakan ni Valentina ang kamay ni Leon. "Salamat," mahinang sabi niya, ang mga mata puno ng takot at pag-asa. Walang imik, itinulak ni Teresa ang wheelchair ni Valentina sa service corridor. Mabilis at tahimik ang kanilang kilos. Samantala, kalmado ang lakad ni Leon sa kabaligtarang direksyon, papalapit sa mga yabag at matitinis na boses. Pagliko niya sa sulok, eksaktong pumasok sina Santiago at ang mga pulis. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Santiago, galit ang tono. "Oh, pasensya na po," sagot ni Leon. Kunwari litong-lito, mabilis na nakapasok sa kanyang papel. "Hinahanap ko lang sana yung banyo." Sa dami ng ingay sa labas, "Alam mo na," dagdag pa ni Leon, sabay kibit balikat, patuloy na nagpapanggap na inosente. Samantala, sa eskinita sa likod ng bangko, tinulungan ni Teresa si Valentina na makasakay sa likod ni Bolt. Tahimik at matatag ang kabayo, tila ramdam ang bigat ng sandali. Yung bahay ng mga asul na paru-paro, bulong ni Valentina habang mahigpit na humahawak sa harap ni Bolt. "Doon si Mama." Isang galit na sigaw ang pumailan lang mula sa loob ng gusali. Natuklasan na marahil ni Santiago ang bukas na lagakan. Agad na iniabot ni Teresa kay Valentina ang bag na puno ng ebidensya. "Umalis ka na, mahal ko," mading sabi niya. "Alam ni Bolt ang daan." "Babalik ako para tulungan si Leon." Hindi na naghintay si Bolt. Sa higpit ng hawak ni Valentina, tumakbo siya ng mabilis at tuloy-tuloy, dumaan sa tahimik na mga likurang kalye ng bayan, malayo sa ingay ng pista. Nakatingin si Valentina sa unahan, ang isipan niya ay nakatuon sa iisang bagay. Buhay ang kanyang ina at naghihintay siya. Inihip ng hangin ang kanyang buhok at pinaalon ang asul niyang bestida. At sa unang pagkakataon, mula sa araw na iyon, sa tabi ng ilog, lumitaw ang isang tunay na ngiti sa kanyang mukha. Sa loob ng bangko, hinarap ni Leon ang galit na si Santiago, patuloy na nagpapanggap na isang nawawalang matanda. Bawat segundong naibibinbin niya ay dagdag na oras para kay Valentina na makatakas. "Boss!" sigaw ni Carlos habang sumugod papasok. "Yung kabayo! Tumakbo na! May batang babae sa likod!" Napangiwi sa galit ang mukha ni Santiago nang marinig ang katotohanan. "Valentina!" sigaw niya sabay takbo palabas ng pinto. Pero wala na si Bolt. Nasa gitna na ng maze ng mga eskinita, dala hindi lamang ang bata kundi pati ang mga ebidensyang maaaring magpabagsak kay Santiago. Pababa na ang araw nang marating ni Bolt ang dulo ng bayan. Mabilis ang kanyang takbo, maayos ang kumpas ng mga yabag sa lupa habang binabaybay ang pamilyar na mga daan sa gitna ng mga palayan. Mahigpit ang kapit ni Valentina, yakap-yakap ang bag sa kanyang dibdib. Sa likod nila, umalingaw-ngaw ang mga sirena mula sa malayo. "Bilisan pa, Bolt," bulong niya nakasubsob sa leeg ng kabayo. "Kailangan nating makarating kay Mama." Tila naintindihan ni Bolt ang bawat salita, lalo pa siyang bumilis, iniwan ang pangunahing daan at lumiko sa isang makitid na landas na pumapagitna sa matataas na sunflower. Palayo ng palayo ang tunog ng mga sirena, ngunit hindi sila tumigil.
Ang bahay ng mga asul na paru-paro ay hindi pala katang-isip lamang. Ito ay totoo. Isang payak na tahanan sa gitna ng mga bihirang bulaklak na umaakit ng mga makikislap na blue morpho butterflies. Si Tita Claudia, kapatid ni Laura, ang nagtaguyod ng lugar bilang isang tahimik na kanlungan. Mabilis ang tibok ng puso ni Valentina habang papalapit sila sa lugar na dati kwento lang ng kanyang ina. Ngunit ngayoy gabay ng alaala. Dahil sa bahay ng mga asul na paru-paro, palaging sabi ni Laura, pinangangalagaan ng kalikasan ang mga pusong dalisay. Bumagal si Bolt, tahimik at maingat ang bawat hakbang habang sinusundan ang daan na napapalibutan ng mga ligaw na bulaklak patungo sa tahanan. Pinintahan ng papalubog na araw ang langit ng mga kulay rosas at ginto, at ang mga unang bituin ay nagsimulang kumislap. Doon niya nakita ang mga ito, di mabilang na asul na paru-paro, lumilipad sa hangin. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap na tila piraso ng kalangitan. Ayon, mahinang bulong ni Valentina, itinuro ang isang payak na bahay na nababalutan ng gumagapang na halamang may bulaklak. May mainit na liwanag mula sa bintana at sa balkonahe lumitaw ang isang pamilyar na anino. Valentina? Ang tinig, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ay tumama kay Valentina na parang kidlat ng tuwa. "Mama!" sigaw niya. Ang kanyang tinig ay napuno ng pag-iyak at matinding ginhawa. Tumakbo si Laura upang salubungin sila. Saktong huminto si Bolt sa tabi ng balkonahe. Nanginginig ang mga kamay ni Laura habang buhat niya si Valentina mula sa kabayo at mahigpit itong niyakap. Sunod-sunod ang mga halik sa pisngi ng anak. "Ang tapang mong anak," hikbi niya habang mahigpit na niyayakap ang bata. "Nakarating ka. Totoong nakarating ka." "Ma'am, nakuha ko lahat mula sa vault," hingal ni Valentina, iniabot ang bag. "At si Bolt, iniligtas niya ako ng si Daddy." Naputol ang boses niya, masyado pang sariwa ang sakit. Muling niyakap siya ni Laura, sa pagkakataong ito ay tahimik ang luha. "Alam ko, anak ko, si Leon ang nakakita sa akin 2 araw na ang nakakaraan at sinabi niya ang lahat. Dapat dinala na kita nung umalis ako. Patawarin mo ako." Biglang bumasag sa katahimikan ang umuugong na tunog ng mga makina mula sa malayo. Lumabas si Claudia sa pintuan, ang dati kalmadong mukha ay puno ng tensyon. "Parating na sila, kailangan na nating kumilos." Agad na binuhat ni Laura si Valentina at tumakbo papasok sa bahay habang nanatiling alerto si Bolt sa balkonahe, tahimik ngunit handa. Sa loob ng maliwanag at mainit na silid, naroon na ang ilang opisyal, isang piskal ng pamahalaan, 2 investigador at isang kinatawan mula sa Child Protection. Ang ebidensya, bilisan, utos ng piskal, iniabot ang kamay. Iniabot ni Valentina ang bag, pinanood habang binubuksan ito at sinimulang suriin ang mga dokumento ng may matalas na tingin. Lumapit si Laura sa anak at bumulong ng banayad. "Nang matuklasan ko ang ginawa ng ama mo, may ilan akong pinagkatiwalaan. Pero malakas ang impluwensiya niya rito. Kailangan kong maglaho para makabuo kami ng matibay na kaso. Alam mo po ba na maaari niya akong saktan?" Nanginginig ang tinig ni Valentina. Muling napuno ng luha ang mga mata ni Laura. Hindi ko kailanman inakalang kaya niyang umabot sa ganon kung alam ko lang hinding-hindi kita iiwan. Niyakap niyang muli si Valentina. "Pero magkasama na tayo ngayon at walang sino man ang makakaagaw sa iyo sa akin." Sa labas pumalahaw ang preno ng mga sasakyan, malalakas na tinig, mabibigat na yabag sa mga hagdan ng balkonahe. Biglang bumukas ang pintuan sa isang malakas na kalabog. Tumambad si Santiago Ortega sa pintuan, ang muka baluktot sa galit, at biglang nanlumo nang makita si Laura. Hindi pwede," bulong niya umatras. "Buhay ka!" Lumapit si Laura, inilagay si Valentina sa kanyang likod bilang proteksyon, hindi na tinag ang tapang.
Habang inihahayag ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga krimen, lumingon si Santiago at nakita sina Leon, Teresa at Officer Marquez na pumapasok sa silid, kasunod ang iba pang mga pulis. Tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang wala na siyang matatakasan, wala na ang kanyang sapot ng kasinungalingan. Santiago Ortega, sigaw ng piskal, hawak ang isang makapal na tumpok ng dokumento. Inaaresto ka sa kasong pandaraya, tangkang pagpatay at nagpatuloy ang boses ng opisyal. Binabasa ang kanyang karapatan habang si Trueno, dating si Bolt, ay nakatayo sa tabi ng bintana, mahinang umuungol na tila alam niyang nagtagumpay ang katarungan. Nasa yakap ng kanyang ina, naramdaman ni Valentina ang isang malawak na kapayapaan. Tapos na ang bangungot, kinabukasan ng umaga, dagsa ang mga mamamahayag sa labas ng bahay ng mga asul na paru-paro. Naging tampok sa mga balita ang kwento ni Laura Ortega, ang matapang niyang desisyon na ipalabas na siya'y naglaho upang maprotektahan ang kanyang anak at mailantad ang mga krimen ng kanyang asawa ay umantig sa puso ng buong bansa. Ngunit sa loob ng bahay, malayo sa gulo ng media, isang eksenang puno ng init ang nagaganap. "Gusto mo pa ng tinapay, Valentina?" Tanong ni Tita Claudia na may ngiti habang pinapanood ang pamangkin niyang kumakain ng may bagong sigla. Tumango si Valentina, agad iniabot ang kanyang plato. Namasa ang mga mata ni Laura habang tinitingnan ng anak. Pakiramdam niya ay isa pa ring panaginip na magkasama na silang muli. Naupo malapit sina Leon at Teresa, nagbabalik tanaw sa mga panahong inalagaan nila si Valentina. Napuno ng tawanan ng silid habang ikinukwento nila kung paanong naging mapagmatsyag at banayad na tagapagbantay si Trueno. "Kung tungkol sa matapang nating kaibigan," sabi ni Teresa habang sumisilip sa bintana, "parang may bago na siyang kinahihiligan." Tahimik na namamasyal si Trueno sa mga bulaklak. Paminsan-minsang tumitingala upang panoorin ang mga asul na paru-parong lumilipad sa paligid. Kumikislap ang araw sa makinis niyang kayumangging balahibo at sa wakas para siyang nasa tahanan. Biglang pumasok si Tita Claudia sa kusina, may hawak na dyaryo. Ibinahagi niya ang pinakabagong balita mula sa investigasyon. Ang pamagat ay malinaw. Negosyanteng si Santiago Ortega umamin sa mga krimen matapos harapin ang di mapapasinungalingang ebidensya. Agad kinuha ni Laura ang dyaryo at nagsimulang magbasa. Nakasaad doon ang panlilinlang niya sa kumpanya ng kanyang ama, ang hindi pagbabayad ng buwis, ang iligal na pag-angkin sa mana ni Valentina, at ang pinakakakila-kilabot sa lahat, ang balak niyang saktan ang sariling anak para lamang makuha ang pera. Makukulong siya ng matagal, sabi ng piskal na dumalaw para sa huling pag-uusap, at ang pera ay maibabalik sa tunay nitong tagapagmana. Tahimik lang si Valentina habang pinakikinggan ang lahat, pero may isang tanong na hindi niya maalis sa isip. "Pwede po ba naming alagaan si Trueno?" Mahina niyang tanong. Naghatid ng ngiti ang tanong niya sa buong silid. "Well," panimula ni Laura, "sa teknikal na usapan, kay daddy mo siya, pero..." Saglit siyang tumigil at ngumiti nang mapansin ang pag-asang nakasulyap sa mata ni Valentina. Sinigurado na ni Officer Marquez na sa atin na si Trueno, opisyal na. Parang sumikat ang araw sa mukha ni Valentina. "Narinig mo yon, Trueno?" Sigaw niya mula sa bintana. Itinaas ng kabayo ang ulo at tumugon ng isang banayad na atungal. "Isa pa," dagdag ni Laura, "malaki ang bahay na ito para sa ating lahat." Pumayag na si Tita Claudia at gusto kong imbitahan. Tumingin siya kina Leon at Teresa. "Hindi lang kayo naging kapitbahay, kayo ang mga anghel na nagbantay sa anak ko noong pinakakailangan niya. Malaking bagay sa amin kung dito na rin kayo titira." Tinakpan ni Teresa ang kanyang mukha, hindi mapigilan ang emosyon habang umiwas si Leon, halos hindi makapagsalita. "Ikakarangal namin yan,"
Sa wakas ay nasabi niya, at may mag-aalaga na rin sa malaking hardin, dagdag pa niya na may ngiti. Siguradong magugustuhan ni Estrella ang paglalaro kasama si Trueno. At makakapag-bake ulit ako ng cookies. Sabat ni Teresa, iniisip na agad kung paano niya maaayos ang kusina. Pinanood silang lahat ni Valentina, kumikislap ang mga mata. Ramdam niyang buo ang puso niya. Hindi na lang sila ni Mama ngayon. Nariyan na rin si Tita Claudia na maraming alam tungkol sa mga bulaklak at paru-paro. Si Leon na may mahihinahong kwento at tahimik na lakas. Si Teresa na may matamis na tinig at mas masarap pang cookies kaysa sa pista. And si Trueno, ang kabayong kailanmay hindi siya iniwan. Mama, tanong niya sa banayad na tinig, pwede na po ba akong lumabas para makita ang mga paru-paro? Ngumiti si Laura at dahan-dahang tinulungan siya sa kanyang bagong wheelchair, yung bago pa lang nila nakuha at sadyang ginawa upang akma sa kanya. Siyempre mahal, sagot ni Laura. Pero bago ka lumabas, inabot niya ang isang maliit na pakete sa estante. Nakita ko ito sa palengke at agad kitang naisip. Dahan-dahang binuksan ni Valentina ang balot. Namuo ang luha sa kanyang mga mata nang makita niya ang laman. Isang teddy bear na kamukhang-kamukha ng nawala niya sa tabing ilog. Walang sinabing kahit ano, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Sa labas, patuloy sa pagsayaw ang mga asul na paru-paro sa hangin. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap na parang pira-pirasong langit. Itinaas ni Trueno ang kanyang ulo nang makita si Valentina at lumapit sa kanya nang may parehong banayad na hakbang gaya ng ginawa niya noong unang araw sa may ilog. Lumipas na ang 6 na buwan mula sa araw na hindi nila malilimutan. Ang bahay ng mga asul na paru-paro ay tila naging isang maliit na paraiso. Abala si Leon sa pagpapalawak ng hardin habang pinupuno naman ni Teresa ng masarap na amoy ng kanyang mga tinapay ang buong paligid. Para bang nararamdaman ng mga paru-paro ang kasiyahang bumabalot sa bahay, mas dumami sila at mas kumikislap pa ang mga pakpak. Nakaupo si Valentina ng payapa sa balkonahe sa kanyang wheelchair, may mahinang ngiti habang pinapanood ang paglubog ng araw. Mas mahaba na ang kanyang buhok ngayon at pinaganda pa ng maliliit na asul na bulaklak na pinili ni Tita Claudia para sa kanya. Nakapatong sa kanyang kandungan ang bagong teddy bear na pinangalanan niyang Braveheart. Magkasama nilang pinagmamasdan ang tanawin. "Tingnan mo, Mama!" sigaw niya. Itinuro si Trueno na magaan ang galaw habang tinatakbo ang hardin katabi si Estrella, ang kabayo ng kapitbahay. "Parang in love na sila," natatawang sabi ni Laura habang naupo sa tabi ng anak. "Posible," sagot ni Leon na may ngiti habang isinuksok ang isang hibla ng buhok ni Valentina sa likod ng taingan nito. "Alam mo naman yang kabayong yan, magaling pumili ng tamang kasama." Umaalingasaw ang matamis na amoy ng bagong lutong corn cake mula sa kusina kasabay ng masayang paggugong ng tinig ni Teresa habang siya'y naghahanda. Sa loob, masiglang nagtatalo sina Leon at Tita Claudia kung kailan ang pinakabagay na panahon para magtanim ulit ng mga sunflower. Matapos ang maikling katahimikan, mahinang sabi ni Valentina, "Mama, minsan natatakot akong magising at malaman na panaginip lang pala lahat ito." Yinakap siya ni Laura ng marahan. "Hindi ito panaginip, anak. Maaaring pakiramdam mo ay parang galing ito sa isang kwento, pero totoo ang lahat ng ito." Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy, maingat sa bawat salita. "Minsan ang mga pinakamahirap na bagay na pinagdadaanan natin ang siyang nagtutulak sa atin sa pinakamagaganda at hindi inaasahang tao at lugar." Tahimik na tumango si Valentina, taglay ang kahinahunan na lampas sa kanyang edad, gaya ni Trueno na maaring dating pag-aari ng kanyang ama, pero para sa kanya ay ipinanganak upang magbantay. Eksakto,
Bulong ni Laura na may ngiti. Tulad ni na Leon at Teresa na buong pusong tumanggap sa iyo at hindi nag-atubiling tumulong. At si Tita Claudia na tumupad sa pangako at ginawang tahanan ang lugar na ito. Parang alam niyang pinag-uusapan siya, dahan-dahang lumapit si Trueno sa balkonahe. Iniunat ni Valentina ang kamay at marahang hinaplos ang malambot na mukha ng kabayo. Pumikit si Trueno, halatang nasisiyahan sa sandali, habang isang asul na paru-paro ang dahan-dahang lumapag sa kanyang harap. Malaki talaga ang naitutulong ng therapy, sabi ni Laura. Napapansin ang lakas na muli sa anak. Sinabi ng doktor na napakaganda ng progreso mo. Kasi ngayon may dahilan na akong magsikap, sagot ni Valentina, nagniningning ang mga mata sa determinasyon. Balang araw, gusto kong makasakay kay Trueno ng mag-isa. Tila naintindihan ni Trueno ang bawat salita, mahinang umungol ito at dahan-dahang inilapag ang ulo sa kanyang balikat. Ang simpleng kilos na iyon, puno ng malasakit at katapatan, ay palaging nakaaantig sa sino mang makakita. Biglang lumabas si Teresa sa balkonahe, may dalang tray ng mainit na corn cake at tasa ng tsokolate. Merienda na! Masayang anunsyo niya, kasunod sina Leon at Tita Claudia na may bit-bit ding saya. Sama-sama silang lumabas, hindi lamang upang pagsaluhan ang mga merienda, kundi pati ang tawanan, alaala at ang masarap na pakiramdam ng pagiging magkasama. Tiningnan ni Valentina ang mga mukhang minahal na niya ng buong puso. Ito ang kanyang pamilya, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa puso. Bumaba ang araw sa likod ng mga burol, binago ang langit sa mga kulay na rosas at gininto ang liwanag. Isa-isang sumilip ang mga bituin, kumikindat mula sa kalangitan, habang ang mga paru-paro ay sumayaw sa kanilang huling galaw. Ng araw, kinukuhang muli ang huling sinag na tila piraso ng bituing bumaba sa lupa. Alam niyo ba na bawat paru-paro ay may kakaibang disenyo sa kanilang mga pakpak? Tanong ni Tita Claudia, na laging handang magbahagi ng kaalaman, parang fingerprint, walang magkapareho. Parang mga tao, sagot ni Valentina na malalim ang iniisip, lahat may sariling ganda sa kani-kanilang paraan. Nanatili si Trueno malapit, ang kanyang tahimik na presensya ay naging simbolo ng ugnayang nagbuklod sa kanilang lahat. Sa katahimikang iyon, kasabay ng samyo ng cake sa hangin at ang malumanay na tawanan sa paligid, naunawaan na ni Valentina ang mas malalim na kahulugan ng mga kwento ng kanyang ina. Pag-ibig, yung tunay, matatag at walang hanggan, lagi itong nakakahanap ng daan. At sa loob ng mapayapang mga pader ng bahay ng mga asul na paru-paro, isang panibagong yugto ang bumukad, hindi lang para kina Valentina at Laura, kundi para sa lahat ng mga taong pinagtagpo ng tadhana sa isang pambihirang kwento. Doon, sa gitna ng namumulaklak na mga bulaklak at mga pakpak na lumilipad sa hangin, at sa ilalim ng maingat na pagbabantay ng isang tapat na kabayo, natuklasan nila ang isang bagay na higit pa sa kaligtasan. Natagpuan nila ang lugar kung saan sila tunay na kabilang, natagpuan nila ang tahanan,